Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is bakit ang Espiritu ay dumating noong Pentecost. At mayroon po tayong concept na Pentecost. Pentecost was a Jewish feast celebrated 50th day after Passover, originally making the first fruit of the harvest, but following the ancestors of Jesus. Pentecost became the day the Holy Spirit was poured out in new covenant, fullness and power on the disciples. Acts chapter 2. This event marked a dramatic turning point in redemptive history, transportationing from the old covenant work transforming from the old covenant work of the Spirit to his new covenant ministry. Pentecost was the Spirit empowering of the church for witness, mission, and transformation. What was once promised was now fulfilled. God willing with His people, not just among them. At makita natin to sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from the heaven and filled with the whole house where they were sitting. They saw that seems to be tongues of fire that separated and came to the rest of each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. At sa Tagalog naman po, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, sila ang lahat ay nasa iisang pook na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay, bigla may umugong mula sa langit, tulad ng humahagisbis na marahas na ihip ng hangin at pinuno ito ng buong bahay. May nagpakita sa kanila ng nagkakabagbahagi ng mga dila tulad ng apoy, at ito ay lumabas sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspo sa banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang wika ayon sa binigay ng Espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching na merong why Pentecost. Sa first teaching po natin, yung first fruit, a harvest of the nation. So, yung first fruit pala na ibinigay sa atin ng Panginoon, which is yung ligtas ng buhay para sa atin. Galing po siya sa ating Panginoon at hinarvest yun ng bawat tao upang sa ganun ma-earn natin yung tiwala ng Panginoon para sa atin. Ngayon naman sa second teaching na tayo, law, God's Spirit written in our hearts. So, yung law pala na sinasabi is nakasulat siya sa puso natin. And hindi lang sa puso, kundi din sa ibinigay sa atin ng Diyos. Ngayon naman sa third teaching na tayo, temple. The church is God-willing place. So, yung temple pala, ito yung pinagsasambahan natin, which is yung church na kung saan tayo nakikinig ng salita ng Panginoon at sinashare naman sa atin yung salita niya. Ngayon naman dadako na tayo sa ating application. First application, live a clean life as God's spiritual house. So, mabuhay tayo na mapayapa at walang kapintasan sa buhay natin, gaya ng buhay ng Panginoon, gaya ng kanyang tinitirahan na isang malinis at mapayapang tahanan. Ngayon naman sa second application na tayo, devote your heart to loving God. So, yung puso pala natin, ibigay natin sa Panginoon yun, na siya lang yung papapurihan at sasambahin natin. Ngayon naman sa third application na tayo, join in the harvest of the nation. So, palagi tayong sumunod sa Diyos and maging makaisa tayo sa mga taong sumasamba sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na, how does the Pentecost help us understand how the Holy Spirit works in believers today? So, sa akin na tumutulong yung Pentecost para maintindihan tayo sa pamamagitan ng banal na Spirit na iniwan sa atin ng Panginoon. Siyempre, siya yung nag-iwan ng Espiritu sa buhay natin na upang sa ganun, maintindihan natin lahat ng bagay. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.